Ano daw ba kasi ang iniisip netong si Amy Marcos na susuportahan siya ng mga taga-suporta ni Digong, ng mga taga-suporta ni Sara Duterte pagdating sa election? Yan ba ang kanyang iniisip? Kaya todo tanggol pa rin itong si Senator Amy Marcos pagdating sa mga Duterte. Pinagtatanggol pa rin, naandyan pa rin yung pagiging vocal niya na supporter siya ng mga Duterte. Ibig bang sabihin din neto, hindi siya believe, hindi siya kumpiyansa na susuportahan siya ng mga Marcos loyalist? May problema ata kung ganon. Dahil kung ganyan ang iniisip ni Senator Amy Marcos na makukuha niya pareho, naku, mukhang nagkakamali siya. Dahil sa puntong ito, nakikinikinita natin, wala parehong mahihita itong si Senator Amy Marcos. Pagdating sa kampo ni Digong, kasi iniisip ng mga taga-suporta ni Digong at ni Sara Duterte na Marcos pa rin yan. Or baka nagkukunwari lang yan. O pagdating naman sa mga loyalista, abay marami sa mga loyalista ang mukhang natatabangan na talaga kay Amy Marcos. Ito ang komento ng mga loyalista, magtutuloy-tuloy daw ito. Bababa at bababa daw talaga sa survey etong si Senator Amy Marcos. Sigurado daw na bababa yan sa survey. Sabi po ng iba, dahil daw sa pagtatanggol niya sa mga Duterte, siguradong pang number 12 pataas sa survey. Buti nga daw sa iyo, Senator Amy Marcos. Laglag talaga yan dahil daw hindi marunong magtanggol or hindi daw kayang ipagtanggol ang kanyang kapatid na si PBBM. Ito po kasi ang balita na mukhang hindi talaga makakasampa. Hindi talaga makakapasok itong si Amy Marcos sa top 12. Oh, yun. Senator Amy Marcos' re-election bid has apparently been affected by the ongoing feud between her brother, Presidential Ferdinand Marcos Jr. and close friend Vice President Sara Duterte. With the latest Pulse Asia pre-election survey, talagang mababa itong si etong si Senator Amy Marcos. Dahil nga ba ito sa hidwaan? Sa tingin ko, isa yon. Pero sa tingin ko rin, parang may sariling mundo itong si Amy Marcos. Parang may sarili ring personal na interest or intention itong si Amy Marcos. Parang gusto ring maging presidente. Kaya ganito ang kanyang ginagawa. Parang tinitimbang, gusto niya makinabang both from the Dutertes and the loyalistas. Ganon ang posibleng sitwasyon nga natong si Amy Marcos. Pero etong breakup ng mga Marcos at mga Duterte, sa tingin ko ay malaking factor talaga. Malaking factor sa pagbagsak rin ni Senator Amy Marcos. Good luck!